peas, mga ganyan. Kung titingnan natin, ang digestion ng ibon, 4 peas, for example, takes at least 24 to 48 hours. Kasi ang bago matunaw at ma-absorb ng katawan, kasi iba yung digestion, iba yung absorption. Digestion takes 24 hours. Mga peas, mga ganyan. Kung titingnan natin, ang digestion ng ibon, 4 peas, for example, takes at least 24 to 48 hours. Kasi ang bago matunaw at ma-absorb ng katawan, kasi iba yung digestion, iba yung absorption. Digestion takes 24 hours na tutunawin niya. Tapos pag natunaw niya, saka pa lang niya ma-absorb yun. Di ba? Hindi ibig sabihin pag binakain mo ng peas ngayon, alas 4, alas 5 na-absorb na niya yung peas. Hindi. Tutunawin pa niya yun. So, ibig sabihin, kailangan alam mo kung ano, ang critical window from the time na dumating ang ibon hanggang sa recovery niya is the first 12 to 24 hours. Kasi pag binigyan mo siya ng absorbable sources ng protein, gagamitin niya yan sa recovery. Okay? Para mag-heal ang muscle, ang mga ligaments, ang mga joints, ganyan. Kung ang binigay mo, magagamit niya pagkaraan ng isang araw o 2 araw, di, wala na. Yes. Hindi na niya magagamit yun. So, it doesn't make sense. Kaya kailangan alam mo kung ano ibibigay mo para madaling makarecover at magamit niya kung kailan niya kailangan. Kailan niya kailangan. Hindi yung sabi mo nga, kailangan niya ng first 12, 48, 24 hours. Ang pinakain mo nga. Pero magagamit niya yan pagkaraan isang araw. Di wala na, lampas na. Gagamitin na niya sa feather repair and all. Hindi na niya magamit sa recovery ng muscle. So, ang nangyayari, tapos Tuesday, magpapalipad ka na. Ang nangyayari nun, di mo alam, nauupos na yung ibon. Kasi, hindi mo na ibibigay yung kailangan niya, papagurin mo na naman, ililipad mo na naman, ite-training mo na naman. So, makikita mo nauupos yung ibon na nauubos. Okay. Ngayon, hindi kasalanan ng ibon mo yun. Kasalanan mo kasi hindi tama yung ginawa mo. Yes. May ganun. Okay, my next question is, do you motivate your birds during Not much, Sir Jaime. Applies to the birds? Perch, and we only motivate a bit during the probably last 3 laps. Yeah. Kasi mas manageable dahil mas konti na. Yes. Kapag 20 pa yung 30 mo motivate mo, just kung makakabula-bula like ganyan. Last 2-3 laps, how do you motivate? Simple lang, Sir Jaime. What we do is that prior to actually putting them together, pero may harang sa gitna. Ang importante kasi yung tinatawag nating pacing Yes. para makuha mo yung full effect. Kasi pag pinapace mo yan, ibig sabihin, ganito yan kapag halimbawa totally hindi niya alam ang babae o wala siyang asawa, pag pinagpares mo, nagkastahan niya, naku, mababaliw yan. Yes. Sobrang may excited, baka nga mawala pang ibon kasi mababaliw yan. So what we do is step by step, konti-konti, tease, tinitease mo muna para makuha mo yung full effect, hindi minsanan kundi masustain mo. Yes. So what we do, sa umpisahan ba, pag 3rd lap, 4th lap na, ang gagawin namin lalaki-babae, pagkatapos kumain, pagsasamahin. Ayun, pag pinagsama mo, uy, maganda doon, ganyan. Maglalandian ng konti, mga babae, mga inahin ko pa, sobrang kalalandi. Sobrang kalalandi, as in, literally, Sir Jaime, if you go to my loft, you call them, they would come and they would pair with you. Ganun ang mga typical trait ng inahin ko yan, mas ang lalandi. So, pag pinagsama mo yan, mamomotivate na ng konti yan. Tapos ang gagawin namin, bago namin sila i-basket, pagsasamahin, labo-labo muna. Pero sandali lang kasi ayaw mong mapagod dahil may stress, Saka hindi yun, naka-prepare na sila for race Yes. Kasi may procedures din yan bago ka mag-basket. Kailangan alam mo yung gagawin mo the whole day. Hindi yung bubusugin mo lang, ganun. Hindi ganun. Yes. So, naka-prep na. So, ayaw na namin silang guluhin kasi baka magsuka. Yes. O ngayon, hindi uminom.
Di ba? Parang ano yan eh. Bumili ka ng Ferrari, for example. Okay. Kinargahan mo ng gasolina. The best. Ganito. Tapos ang ginawa mo, pinaikot mo ng pinaikot sa city bago mo ikinarera. Eh di ubos na gasolina. Yes, Di ba? So kailangan lagi kang mag-iisip. Sabi ko nga, common sense. Gawin mo yan Monday or Tuesday, Thursday. Pero pagdating ng Friday, pointing ka na. Talagang i-prepare mo yung ibon mo para pagkarga mo ng ibon mo sa club, sa basket, kahit hindi na siya kumain ng Sabado. In fact, ayaw ko nang kakain ng ibon ko ng Sabado. Para paglipad niya ng Linggo, walang laman ang bituka. Kasi pag may bituka yan, mahihirapan yan. Ay, may bituka. May laman ng bituka, mahihirapan. Actually, may mga fanciers tayo, sir, na parang yung sistema nila, pagdating ng Saturday, walang pagkain. Hindi nila pinapakain ibon para, kumbaga parang in preparation nila on the Saturday. Pag may laro ako, pag kumain ako, hindi ako makatakot. Oo, hindi talaga. Saka kaya kung minsan, Sir Jaime, mapansin mo kung baka sa training natin, baka sa race, late na napakain, gano'n, talagang may effect yan sa ibon. Pag uwi ng ibon at maraming laman, makita mo pagdating, unang gagawin, susuka. Yes, Sobrang taxing yan. Sobrang taxing. And then, may iba naman ako, sir. Kasi may nagtatanong. So, shout out kay Sir Arman Ray. So, with regards your Blue Hope, ano yung pinaka-baseline mo ng Blue Hope? Okay. Sometimes, pag tinatanong ako, may hesitation ako to mention lines of words. Kasi, kung minsan ang fancy yung masyadong impressionistic. Yes. Pag halimbawa nakita niya, nanalo si ganito, si Blue Hope, halimbawa. Yes. Ano lahi yan? Vandenbroek? Ay, maghahanap ako ng Vandenbroek. Maghahanap din ako. So, kung minsan, medyo may hesitation ako sa ganyan. Yes. Pero, to answer your question, Blue Hope is dalawa kasi ang base kako eh. Yes. Half-brother sila. Si Emperor at saka si Blue Hope. Si Blue Hope kasi is a cross between a hen which yung hen na yun nakuha ko kay Johnson. Ang nakakatawa pa dyan. Oo. Ang nakakatawa pa dyan, Sir Jaime, kasi that time, ang daming ibon ni Johnson. Sabi ko, magkalka na ako kasi mahihirapan kang mamili. Sabi niya, di sige. Sabi niya, pumili siya. Tapos sabi niya, yung mga yan, sa tingin ko ayaw ko na. Di tinignan ko lang quickly. Napansin ko yung hen na yun. Sabi ko, kailangan ko yaya. Ito medyo, may edad na rin. Sabi ko, pero napansin ko doon sa hen na yun, sobrang ganda ng throat. Okay. And the rest is history. Dapat yaya yun. Nabili ko ng 2,000. Okay. 2,000. Imagine mo for... So, yun ang line with Blue Hope? Yes. Ang line doon, Sir Jaime, is a combination of Louis Chu Vandenbroek. And if you remember, Sir Jaime, meron kang binigay kay Paquito na 4 pairs yata o 5 pairs ng mga ibon. Nilipad niya yun eh. Most of them became very good breeders. That hen is out of a combination between Louis, and your bird. Pero, Sir Jaime, I suspect, kasi hindi na namin mahanap yung record eh, I suspect na may dugong Janssens yung nanay. Kasi she's a slate. Okay. And Vandenbroeks don't have the slate in their genetics. That usually comes from the Janssen bloodline. Dati kasi si Ngosian, si Mr. Ngo, nag-import yan ng... Sino mo, Johnny? Paquito. Yeah. Nag-import yan ng Janssens eh. Janssens. Tapos may suspecha ako na lusutan ng Janssen yan eh. Kasi medyo malapad din siya. Pero from as far as what we can see, yun ang combination. How about the cock? The cock naman is also a combination between the 38 ni Ngosian at saka Louis again na band. Kaya si Blue Hope ko is very much a Vandenbroek. Nasa tingin ko naligaw ang Janssen dyan. Kaya may speed siya eh. Kasi si Paquito at that time, every year, Olbert. So you flew them and keep. Yes. So nagpapasing-sing sa akin. Okay, kasi we're friends. I remember in particular, there was a batch of birds that you gave to him. Parang 6 pairs yata yan eh. Hindi niya nilipad yung kalahati. Okay. Yung kalahati nilipad niya and they all flew very well, Sir Jaime. In fact, yung isa sa pinakamaganda niya nun is yours also. Kaya dati, if you remember, tinanong ko yung lahi you mentioned of yung dati meron kang yung lahi yung may puti-puti, Sir Jaime. Yung parang Tres Marias, parang ganun or something. Basta may lahi kang ganun dati eh. White?
parang may konting puti siya. Sa iyak, lumalabas pied. Meron din siyang ganun na pair na naglalabas ng ganung kulay. Ang gagaling ng mga anak. Basta yun, kaya nga dati tinanong kita kung anong line ganyan. Tapos anyway, yun ang line ni Blue Hope. So si Blue Hope is predominantly Vandenbroek. Si Emperor naman is also the same dam, pero ang tatay naman ni Emperor is Desmet Matis na galing kay Kirby. Yes. Magagaling din ng Desmet Matis ni Sir Kirby. Ang trait na magaling sa Desmet is yung ganda ng muscle. Yes. Saka ito, napakaganda. Ang kahit i-correct mo sa mahihinang ganito, kasi itong ayaw ko sa ibon, pwede kong tanggapin yung medyo ganyan ang buntot o hindi masyadong maganda bakbak, pero ito pag mahaba, automatic outright reject yan. Sir Manny, kamusta naman ang iyong team? With PHA, may mga all-R ka bang sinalihan? Okay. Locally, of course, sa PHA, Yes. meron akong North and South, Okay. tapos meron din akong ilang kaibigan na naglilipad sa